siya, gising niya. Kaya mo rin niya. Hindi nyo kami kalaban! Wala kaming baril! Except for one po, na hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa heart attack ay 4 na araw nang nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila. Mahaba yung delay for the transport from the compound to the hospital. Because of that. Nakita ko yan, naabutan ko pa siya doon sa main cathedral natin na nire-revive. Nire-revive din siya. Na-post ko pa nga sa aking Facebook nakunan ko ng kasi dahil doon sa tear gas yan Oo. Kasi akala namin, binigyan pa kami ng 30 minutes. Ginaba na pala yung gate sa likod at sa gilid at gumamit ng tear gas. Yan siya. Naabutan ko yan. Akong kubuha ng niyan. Akong kubuha ng video na yan. Kasi nabanggit ito ng ilan sa mga reporters natin sa kanya, parang wala lang sa kanya. Pinalakad ko yung mga pasyente. Pinalakad yung mga pasyente. Pinaulanan pa, umuulan ngayon. Umuulan. Mga bias media, papapasukin nila, pero mga misyonary, hindi. Meron mang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na agad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did.